Ito po, yung inyong pangatlong pagsubok para po makasungkit ng national position. Ano po yung dahilan? Bakit po sinusubukan nyo uli na kumandidato, na tumakbo? Maricel, ang hindi ko matanggap na yung mga magbabalikan at tatakbo sa Senado ay mga luma, mga dati ng mga senador ng kung ilang beses na wala namang nagawa sa problema ng mga manggagawa at ng ating mga kababayan. Yung problema ng mga manggagawa at mamamayan natin noon, mataas na presyo, hanggang ngayon ay problema pa rin. Mababang sahod, hanggang ngayon problema pa rin. Kontraktualisasyon, hanggang ngayon ay problema pa rin. Ang problema ng matataas na bayarin ay hanggang ngayon mataas pa rin. Yung kawalan ng lupa ng ating mga magsasaka ay kawalan pa rin ng lupa. Yung land grabbing, tuloy-tuloy ang land grabbing. Yung corruption sa loob ng gobyerno, tuloy-tuloy pa rin. Walang na-resolve ang mga nagpapalit-palit na senador na ngayon babalik sa problema ng ating mga kababayan. Ngayon, lakas ng loob, babalik na naman sila. Yun ang dahilan kung bakit ako nagpasya na tumakbo muli para kontrahin, labanan yung mga ganyang klase ng mga politiko na naghahangad lang ng pwesto para sa siguro sa masaganang buhay nila at kapangyarihan. Isa-isahin po natin yung ipinunto nyo, Calyodi. Sisimulan ko dun sa dagdag sahod. Kasi recently napag-usapan yung wage hike, di ba? 200 pesos additional wage hike para dun sa mga manggagawa. Sasapat ba ito? Ano ba yung tingin ninyo na laki dapat ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa? Dapat yan 750 kung pagbabatayan natin ay ang klase ng presyo ng bilihin ngayon. At si NEDA Secretary nga, per niya noong 2018 pa, sinabi na dapat 1,600 ang sweldo ng mga manggagawa dahil sa taas ng presyo. Pero ang living wage ngayon ay sinasabi na 1,207. Kaya malayo pa yung 200 na ibibigay, parang 900, magiging 845 lang. Malayo pa dun sa poverty threshold ng mga manggagawa. Pero anyway, Maricel, magandang development na yon na magbibigay ang Kongreso ng 200. Na ang ibig sabihin niyan, dahil Kongreso, magiging nationwide yan. Ang magiging dagdag na sahod. Hindi lang ang taga Metro Manila, kundi ang lahat ng mga manggagawa sa buong Pilipinas ay tatanggap ng 200 pesos. At yan ang matagal na naming inilalaban, na dapat sana national wage ang ibigay ng gobyerno at hindi yung regional wage, yung provincial rate ba? Dahil pareho lang naman ang presyo ng bilihin sa probinsya at dito sa Metro Manila. Kaya talon-talo yung mga manggagawa sa provincial rate at pumapalakpak yung mga malaking negosyante dahil nakakaligtas sila sa eksaktong bayarin nila sa kanilang mga manggagawa.